kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, security inspection sa mga mall, paliparan, LRT at MRT. Pinaigting sa gitna ng inilabas ang travel advisory ng 5 bansa laban sa Pilipinas. Malacanang, alam na raw ang terror threat sa bansa. Mga provincial bus na pumapasok sa Kamaynilaan, isasama sa number coding na ipatutupad sa November 15. Pag-ukay sa gilid ng flyover ng Magallanes Interchange, ipinatigil ng DPWH. Mga bus at truck, hindi mo na pinapayagang dumaan sa Magallanes flyover. Mahigit 300 milyong pisong jackpot sa 655 Grand Lotto na panalunan na kaya. At 52 days before Christmas, mga ilaw at parol sa Makati Central Business District inilawan na. Alam ang tungkol sa terror threat sa Pilipinas, yan ang inamin ng Malacanang sa gitna ng inilabas ang travel advisory ng Amerika at 4 pang bansa laban sa Pilipinas. Pero pagpapanatag ng AFP at PNP, wala pa silang namomonitor na paggalaw ng mga grupong may kaugnayan sa mga international terrorist network. Saksi si Sandra Aguinaldo. Matapos madiskubre ang bomba sa package na ito na papunta sana sa Amerika, nagising ang mundo sa katotohanang nariyan pa rin ang banta ng terorismo. Sa Pilipinas, balik operasyon umano ang mga terorista ayon sa bansang Amerika, United Kingdom, Canada, Australia at New Zealand. Sa travel advisory ng Australian government, sinabi nitong may natanggap silang mapagkakatiwalaang report na may nakaambang terrorist attack sa Manila. Kabilang ang mga lugar na pinupuntahan ng mga foreigner gaya ng shopping malls at convention centers. Sabi naman ng United Kingdom, patuloy umanong nagpaplano ang mga terorista at meron umano silang kapasidad at intensyong ituloy ang pag-atake anumang oras at saan mang lugar sa Pilipinas. Pero paglilinaw ng British Embassy, bagamat may pagbabago sa nilalaman ng kanilang travel advisory, wala namang pagbabago sa antas nito. Ang Amerika naman, nagbabalang ang terrorist attack ay maaaring maganap kahit sa Maynila, kaya't binigyang babala ang mga Amerikano sa Pilipinas. Ang Canada, may babala rin sa kanilang kababayan na pwede umanong magkaroon ng pambobomba anumang oras sa Manila at iba pang syudad. Pati ang New Zealand, naglabas ng travel advisory. Hindi lang naman sa Pilipinas naglabas ng travel advisory ang mga bansang ito. Pero pagpapanatag ng AFP at PNP, wala raw silang namomonitor na operasyon ng mga grupo tulad ng Abu Sayyaf na dati nang napaulat na may kaugnayan sa international terrorist networks. Gayunman, naka-red alert ang NCR command ng AFP, habang ang PNP hindi pa binababa ang full alert status na ipinatupad nila mula noong undas. Our intelligence units, particularly ISAP and from the Armed Navy Air Force, were given instructions to monitor all this activity, particularly the homegrown threats. Ang Philippine National Police, tayo ay nakahanda, may advisory o wala, dahil po sa undas, para po sa ating mga kababayan, para sa inyong kaligtasan. Dahil iba ang sinasabi ng ibang bansa sa sinasabi ng mga otoridad, sumulat ang DFA sa mga nagpalabas ng travel advisory. What we expect our colleagues in the foreign embassies, of course, is also to regularly review and update their travel advisory, because we do know that there is a generally relatively peaceful condition in our country. Kung ganon, may alam kaya mga bansang ito na hindi alam ng ating militar at pulis? Ayon sa palasyo, hindi na raw sila nabulaga sa babala ng ibang bansa. We are aware of the threat, since I'm not at liberty to disclose the time. So, but we are aware of that. I can tell you that our intelligence agencies have been made aware of the situation. Ayon sa isang geopolitics expert, normal lang daw sa isang gobyerno na bigyang babala ang kanyang mga kababayan. Pero may pananagutan din daw ang mga bansang naglabas ng travel advisory sa patuloy na banta ng terorismo sa buong mundo. It will never end for as long as the Western world does not address the real issue ng saan bang pinanggagalingan nitong sense of humiliation. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.
Isa sa mga unang hinigpitan ng seguridad ay ang mga matataong lugar, gaya ng mga tiyangge at mall. At live mula sa Maynila, saksi si Joseph Morong. Joseph. Arnold, todo higpit nga ang seguridad sa mga matataong lugar tulad na lamang dito sa Tutuban Center Mall sa Manila. Bukod sa magpapasko na, nakadagdag pa sa isipin yung mga inisyu na terror alert laban sa Pilipinas. Siksika na ang mga tao sa night market dito sa Tutuban Center Mall sa Maynila. Sari-sari ang maaaring mabili dito. Ang mga matataong lugar tulad nito ang tako panganib sa mga terrorist attacks. 5 bansa na nagpalabas ng travel advisory laban sa Pilipinas dahil umano sa banta ng terorismo. Pero kampante naman raw ang mga mamimili rito. Safe naman kasi may mga security namang nag-around dito sa ano. At least, gwardyado ang kotse mo. Aling Arlinda Oliva, 4 na taon ng tenant dito. Hindi naman raw siya nag-aalala sa banta ng terorismo na ani ay pwedeng ikabawas ng bilang ng kanilang mga parokyano. Ito naman sa amin kasi, diba, dito sa Tutuban, maraming guardias. At saka tinicheck nila bago pumasok yung mga, diba, pag yung mga sasakyan, ay diba papark sila doon, tinicheck naman nila. Yun man, mahigpit pa rin ang pinapatubad na seguridad. Sa Tiangge, umiikot ang mga roving guard ng mall. Meron ding naka-install na 17 na CCTV camera sa paligid ng mall para masigurong na-monitor ang galaw ng mga tao. So bawat building tsaka yung perimeter ng Tutuban Mall, naka-monitor siya, kita siya. Maging sa malalaking mall tulad ng Robinson's Galleria sa Ortigas, mahigpit ang pagsala sa mga papasok sa mall. May mga rumurondang plainclothes at uniformed guards. Hindi lang naman daw kasi mga terorista ang kailangang pag-ingatan lalo pat magpapasko na, pati raw sa mga mandurukot at mga shoplifters. Kailangan natin yan protection. Arnold, sa mga oras nito, magdidisoras na ng gabi pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa Tutuban Night Market. Ayon sa pamunuan ng Tutuban ay aabot sa peak season nila yung ng hanggang 20,000 yung mga pumupunta rito. Pero handa raw sila sa seguridad ng kanilang mga mamimili. Live mula rito sa Tutuban, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Doble kayo din sa pag-iinspeksyon ang mga security personnel sa mga istasyon ng LRT at MRT. Saksi si James Velasquez. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaasahan na ng pamunuan ng LRT at MRT ang unti-unti pagdami ng pasahero. Pati din nila na maaari samantalahin ng mga masasamang loob ang siksikan sa mga istasyon ngayong Pasko. Tulad na lamang sa tinaguriang Rizal Day bombings noong December 30, 2000 na nag-iwan ng 22 patay. Isa sa mga pinasabugan ng LRT station sa Blumentritt. At sa gitna ng pag-issue ng travel advisory laban sa Pilipinas, doble kayo ng pamunuan ng LRT at MRT sa seguridad. Pagpasok pa lang sa Santolan Station ng LRT2, kailangan dumaan ng mga pasahero sa metal detector at ipasok sa x-ray machine ang kanilang mga dalang bag. At matapos dumaan sa x-ray machine, mano-mano pang inspeksyonin ng mga uniform security ang lahat ng bag. Mayroon ding nakabantay ng mga pulis sa bukana ng istasyon. Di lang yan, rumoronda pa ang mga bomb-sniffing dog, gaya naman ng inabutan namin sa Cubao Station ng LRT2. Aktibo rin ang CCTV system sa bawat sulok ng istasyon. Para naman sa mga pasahero sa loob mismo ng tren, nagdagdag na ang LRT2 ng escort security. Kaya naman kahit medyo matatagalan bago magsakay, walang angal ang mga pasahero. Okay naman siya para naman ma-check din yung security, diba? Para maiwasan natin yung mga hindi magagandang aksidente mangyari. Okay lang basta sigurado siya sa security nila. Kasi sa kapakanan naman namin na sumasakay sa LRT. Sa MRT, di maiiwasan ang ilang pasahero, may mga bit-bit na sealed items tulad ng mga nakabalot na regalo at shopping bags. Sa panuntunang panseguridad ng MRT, uniform personnel nila ang magbubukas sa mga shopping bag. Ang mga gift-wrapped item naman, pabubuksan sa mga pasahero. We understand that it will convenience our passengers. But this is for everybody's safety and security. So we will have to inspect those passengers bringing in gift wrap items. Kung maaari lang po, para hindi po sila maabala, buksan na lang po nila yung kanilang mga regalo para lang po makita po ng ating mga security personnel kung ano po ang mga laman nito. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi.